Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamanong nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil po ang nangyayari po sa ating bansa, katulad po ng mga dilaw, pink, yellow, at liberal, kasama na po ang simbahan at kasama na rin po ang mga grupo ng mga CPP at tinatawag na mga kabayang black ay wala na po yung pinaglalaban sa panahon ngayon. Hindi po katulad nung panahon ng diktatorya, hindi po ba? At syempre po, katulad po ng isang Senate President na mandato po at nakakuha po ng majority vote sa Senado ay hindi rin po kinikilala ng palasyo. Ito po, ang kumikilala lang po, ang taong bayan. Ito po, basahin po muna natin ito. Yan po mga kababayan, si Senate President Senator Cayetano. Kahit hindi ka kinikilala ng Malacanang bilang Senate President. Pero, sa sambayanang Pilipino, ikaw ang natatanging Senate President, mga kababayan. Tama po yan, hindi po ba? Si Senator Cayetano, ang Senate ay kahit hindi ka kinikilala ng Malacanang bilang Senate President, mga kababayan, di po ba tama? Pero sa sambayanang Pilipino, ikaw ang natatanging Senate President. Totoo po yun. Kahit hindi po siya kilalanin ng palasyo, mga kababayan. Pero ang taong bayan, siya po ang kinikilala majority. Hindi po ba? Ganun po talaga eh. Dahil kailangan po ng kakampi at tuta ng Malacanang para po maging aso at mapagtakpan ang kanilang anomalya. Hindi po ba? Dahil nga po ginawa sindikato na po ang ating bansa, lalong-lalo sa pagnanakaw nila. Ito po, pakinggan pa po natin ito pong sinasabi ni Senate President Cayetano. Ito po, iset up po natin at pakinggan po natin siya. Ito po, hinahalin tulad po niya kay Ninoy ang nangyayari po sa ating bansa. Umpisahan na po natin. Dr. Alan Peter Cayetano ang kasalukuyang sitwasyon ng Senado sa pakikibaka noon ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa Administrasyong Marcos Sr. Sa Facebook Live kahapon, sinabi po ni Cayetano na gaya ni Aquino, ipinaglalaban din ng Cayetano Block na lumabas ang katotohanan. Mapatungkol man aniya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa flood control scandal at liderato sa Senado. Ginamit din ni Cayetano ang L sign o laban. Isa pong iconic na simbolo na ginamit noon laban sa rehimeng Marcos Sr. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. Huwag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. Mariin naman niyang kinundena ng grupong August 21 Movement o ATOM. Nakakatawa at nakakainsulto umano ang naturang paghahambing. Git nila, si Aquino ay laban sa diktadura, korupsyon at kawalan ng pananagutan sa pamahalaan. Mga bagay na anilay kabaliktaka na ipinapakita ng kampo ni Cayetano. Sa huli, ang L sign na bagay raw kay Cayetano ay lapastangan at hindi laban. Mga kapatid, Andre Felix po. Ay. Wala na po ipinaglalaban ngayon ang mga pink, liberal, yung tinatawag na yellow, pati po ang makakaliwa, pati po ang simbahan. Wala na po pinaglalaban ngayon na diktatorya. Lalong-lalo po, wala na po silang pinaglalaban na korupsyon. Hindi po ba? Dahil lahat po sila ngayon ay nababahagian na yata di umano ng nakaw ng pera na galing sa buwis ng taong bayan. Hindi kaya? Dahil lahat po ngayon, pati yung sinasabi nga po ng mga sundalo na mga ex-marine, ex-militar, hindi po ba? Pati simbahan may pare. Hindi po ba? Kasama sa delivery
At ganun din po ang mga makakaliwang grupo. Hindi po ba? At grupo ng CPP. At ganun din po ngayon, tahimik po ang grupo ng mga liberal, pink, dilaw, nananahimik po ngayon. Wala po sila nakikitang korupsyon, mga kababayan. Wala po. Wala. Kaya nga po mga kababayan, nasasaktan po sila. Masakit po kasi pakinggan sa tenga nila na katulad po ni Senate President Cayetano ang nagsasabi po yung ipinaglaban ni Ninoy Aquino ay gagamitin muna raw po niya yung sign L, laban, ipaglaban. Hindi po ba? Ngayon po kasi hindi eh. Samahan natin ang magnanakaw. Baliktad na po ngayon. Hindi natin kailangan labanan ang magnanakaw ngayon. Sasamahan natin para meron din tayong pakinabang. Di po ba ganun na nangyayari ngayon? Sinasamahan na nila ang magnanakaw para sila lahat makinabang. Wala nang laban-laban. Pakinabang na ipinalit. Hindi na po laban. Kaya nasasaktan po sila. Dahil nga po, yung layunin po ngayon ng letter L, mga kabayan, hindi na po laban. Sasamahan na. Kaya nakita nyo po ba na nagkaroon pa ngayon ng mga ibagsak ang korap, ibagsak ang mga magnanakaw sa gobyerno? Ibagsak? Hindi na po. Ang kailangan ibagsak na ngayon, mga Duterte na. Duterte na po ang ipinalit po nila. Dahil nga po, pag kasi ang Duterte ang naupo sa ating bansa, wala po kasing pakinabang sila. Real talk. Wala po. Wala pong mali-maleta na di-deliver sa kanila pagka ang presidente Duterte. Kaya hindi nila magugustuhan. Kasi pati po mga oligarkiya ay malilintikan din pagka Duterte nakaupo. Kasi hindi na nila magagawa ang ginagawa nila ngayon, di umano. At magiging parehas na po pati po sa pagsunod at lalong-lalo po sa tamang pagbuwis. Hindi po ba? Hindi na pwede ang hokus-pokus. Ngayon po ba? Nangyayari po ba yon sa tingin nyo? Kaya nga tuwan-tuwa sila lahat eh. Dahil yung presidente ngayon, mga kababayan, ay kaisa na nila. Kaya nga po hindi na uso ngayon sa panahon natin yung sinasabi ni Senate President Cayetano. Hindi na po kasi uso at hindi mo na makikita ang mga dilaw. Never mo na makita ang mga dilaw na nakikipaglabang sa korupsyon. Lalong-lalo po sa sinuka nila. Isinuka na nila, ipinahuhukay pa sa libingan yung diktador na tatay. Ngayon, himod na po sila ngayon. Humihimod na, di umano. Hindi po ba? Nakakita po ba tayo ngayon na nag-aaklas na mga dilaw? Pink, liberal, simbahan, at pati po ang mga makakaliwa, mga makabayang black. Meron po ba nakikipaglaban sa korupsyon? Trilyon-trilyon po ang korupsyon, daan-daang bilyon ang korupsyon. Hindi po ba? Nananahimik sila. Kaya itong si Senate President Cayetano, mga kababayan, matindi po ang aabuting batikos niyan. Hanggat nahandyan po ang grupo ng sinasabi niyang laban na nakikinabang na, lahat po yan ay babati ko sa kanya. Kasi una-una, masakit pong pakinggan, uulitin po natin. Napakasakit po kasing pakinggan at banggitin mo ang salitang laban. Lalong-lalo po kung buhay pa ang mga hindot na yan. Dahil unang-una, mga kababayan, masakit sa kanila yon. Dahil yung isinusuka nila, kinakain nila ngayon. Dahil po sa pakinabang. Hindi po ba? Kaya tayo ay umaasa, mga kababayan, na ito pong mga tao na ito na nagsama-sama po dahil sa pakinabang ay isang araw po ay sana naman po ay ang katarungan naman po ang manaig. Dahil nakita na po natin ngayon, inahiyag na po nahayag na po sila Dati po kasi nagkukublip ngayon hayagan na po ngayon. Nakita na po natin ang sistema po ng gobyerno po ngayon. Sindikato. Pati po yung mga kalaban nila noong mga panahon buhay pa ang tatay niya, kasama na po nila ngayon sa sindikato. Di umano. Hindi po ba? Kaya po ingat-ingat din po Senate President Cayetano
Dahil yung mismo na nakikipaglaban nung araw sa mga magnanakaw, siya mismo ngayon ang bumabati ko sa iyo. Ingat-ingat po. Pero ang taong bayan naman, ang majority ng taong bayan ay nasa iyo ang suporta. Kaya nga tinatawag nga po ng sambayan ng Pilipino, ikaw ang natatanging Senate President ng sambayan ng Pilipino. At kahit hindi ka kinikilala ng Malacanang, okay lang yon. Dahil napakahirap kilalanin kung ang presidente mo ay may bisyo na pulburon. Di bali na. Huwag ka na nilang kilalanin. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Kershaw from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Kay Annie Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa at God bless po sa inyong lahat. At syempre po, sa atin naman po, kailangan po natin magtiis. Kailangan po natin magtiis mga kababayan. At konting tiis na lang din po. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye.